nag-i-invite ka ng mga tao, this is close to you, tapos may mga pasaway, minsan pag may nagreklamo na sa'yo, that's when it becomes real di ba? Yeah. Pag nagreklamo kasi may mga member na may conflict sa laban sa isa't isa, so you have to parang magre-referee ka. Tapos pag meron talagang mga sobrang bastos, we have maximum tolerance. Minapagbigyan namin 1, 2, 3 times, but pag sobra na talagang na palaaway, ganon. Merong isang member noon na taga-Chino, talagang inaaway niya lahat. So tinanggal na lang namin siya agad. Yung anak mo pag may hiningi sa'yo, paano ka? Pagka justified naman, okay naman yun. Pero pagka hihingi siya ng something na, kunyari, hihingi siya ng pera pambili ng bagong computer game, sabihin ko no, kasi marami ka na nun and you spend already the maximum time playing it. Wala ka ng time laruin yung bagong yun. So if there's no other answer, you don't have a problem saying no kasi you have all the justifications in your mind that would catapult the no out of your mouth. So yun na yun. Pero pag hihingi siya ng bagong MMA gloves, nasira yung gloves niya, of course, kukuha ko naman siya. Welcome to the Paco's Place Podcast. This episode is brought to you by Sendwave and ABBA e-Services. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, big round of applause live at Paco's Place, Mr. Charles Chamorro. Thank you, Paco. It's so great to be here. Finally, with you. ha? Finally, yeah. Finally. Natuloy din. Kamusta ka na? Ito okay naman. Let's Ikaw, kamusta? Mabuti naman. Thanks for asking. Right. I'm really proud of what you've done for the community. Took a while and meron tayong thread behind the scene sa Socal Pinoys, di ba? Maraming behind the scene. Na nakikita natin lahat doon. And bilib ako sa sa calmness mo. Minsan you have to be police, you have to be godfather, you have to be a member, you have to set an example Right. Bakit mo binuo ang Socal Pinoys? Kasi nung 2018 napansin ko, sumali ako sa maraming Filipino group sa And Southern this is Facebook, California. Facebook, merong, mga Filipinos from LA, Filipinos in, Southern California, yung mga ganon. Pero napansin ko, yung theme ng group hindi nasusunod. Like, yung isang group, puro na lang advertisement ng mga real estate company sa Pilipinas o kaya may mga members sila na hindi naman from the area or even from the country. So, sinabi ko, bakit hindi ako bumuo ng grupo? Tatawagin ko siyang Socal Pinoys at it would be true to the name. Yeah. So, yung mga content doon at yung mga member, as much as possible, relevant sa name. So, mga taga-Socal o tungkol sa Socal, tungkol sa mga Pinoy na taga-Socal. So, kasi kunyari, yung sa mga ibang group, meron doon mga tungkol sa nangyayari sa Makati. But why is it in a group called Filipinos na in Los Angeles? Right. So, dapat ang mga topic is saan ba may masarap na lechon sa Anaheim. Yung mga ganon, di ba? Bigyan nyo ako ng tips. So, yun ang ginawa kong tema ng grupo. And we were really strict in curating the content na dapat maging loyal dun sa theme ng When you group. say we, sino-sino kayo nandun? So, ako muna ako mag-isa. So, what I did was binuo ko yung grupo tapos in-invite ko lang yung mga friends ko na alam kong taga rito. And then, after that, nag-invite na ako isa-isa ng mga Pilipino na hindi ko kilala na alam kong taga rito. Nag-search lang ako. Yung iba, sinerch ko dun sa mga group na sinabi mo na meron ditong isang group na, Socal Pinoys, and we really make sure na yung content is what you would expect from the name of the group. So dahil ginawa namin ganon, so the people liked it better. They knew what to expect. Na pag kinlik nila yon, alam nila mga tungkol sa Irvine, tungkol sa mga local information ang makikita nila. So, kaya yun, naging popular yung grupo. And then, maraming sumali. And then, lumaki siya ng lumaki. Then, alam mo naman, as the group grows, maraming may mga pasaway na dyan. Yes, mga troll, di ba? Mga troll, tsaka may mga pumapasok na yung mga marketer na galing ibang bansa, mainly Philippines. So, nag-hire na rin ako ng admin, sila Alex, tawag sa kanya Primo Guerrero. And then,
si Mick and yung mga iba pa. Sina Mick Diaz, yeah. So shout out nga pala sa kanilang lahat. Christine Consungi, John Sunglao, yung mga active na admin namin dyan. So si Mick nag-guest na rito. Si Abigail nag-guest na rin dito. Si Abigail. So ikaw palang pangatlo sa tama ba, Mike? Sa Socal Pinoys, no? Okay. Yeah. Okay. It's hard di ba? Because nag-i-invite ka ng mga tao. This is close to you. Tapos may mga pasaway. Minsan pag may nagreklamo na sa'yo, that's when it becomes real, di ba? Yeah. Pag nagreklamo kasi may mga member na may conflict sa laban sa isa't isa, so you have to parang magre-referee ka. Tapos pag meron talagang mga sobrang bastos, we have maximum tolerance. Pagbigyan namin 1, 2, 3 times, but pag sobra na talagang na palaaway, ganon. Merong isang member noon na taga-Chino, talagang inaaway niya lahat. So tinanggal na lang namin siya agad. How many people na ang members ng at 65,000 plus. 65,000 plus. Pero lang yun, that's a drop in the bucket kasi maraming Pilipino sa Southern California. Ilang million ba? Marami. Marami. So yung wala pa yun, we still have a lot of inviting to do. So what's the goal talaga ng Socal Pinoys? Networking. I-connect yung mga tao. Have a good way of connecting people na to support each other's businesses, to make friends, to expand their networks. Tsaka para na rin matuwa, 'di ba? Kasi syempre you're here in another country. Yes. And minsan yung mga ibang tao walang mga Pilipino doon sa mga lugar nila, nasa sila Palm Desert or something. At least pag log-in nila doon, makikita nila yung mga Pinoy related content, yung mga pagkain, yung mga jokes, yung mga events, yung the brand of humor ng mga Pinoy nandun, 'di ba? Sila Ka Roger. Sila Rolly. It would be nice pag nagawa mong imbitahin si Ka Roger dito sa podcast. Oh my God. Hihilahin ko yun papunta rito. Tsaka si Rolly. Oo. Riot yun. Now, that's the goal, Sige. Gawin natin yun. Nating goal. Charles, you brought this. Ginawa mo to. And hats off to you. Pag inoobserbahan ko yung group, you do not take advantage of the fact that this is your group and hindi mo hard sell ang sarili mo sa Socal Pinoys. Nakikita ko yun, napapansin ko yun. Kasi may mga iba will take advantage of the fact na sila may-ari nung group na yun and uunahin nila yung sarili nila. But I see you have competitors there sa industry mo and free flow ka sa lahat. Oo, hinahayaan ko naman sila dyan. Basta they respect lang yung no spamming. Kasi yung mga iba, talagang pagpasok nila, talagang gusto nilang i-dominate na yung news feed. So, medyo tinatanggal ko sila. Or wina-warningan ko lang na, hey, respect the group. Ganyan. And also, I'm a realtor. Parang ko rin yan, marketing platform. Right. So, yung respect lang. Being a realtor, let's talk about that, dadaanan natin yan, no? Yung pagiging realtor mo. We talked about this offline last year, but how long have you been in real estate? In the industry, nagsimula ako ng 2001 nung nagtrabaho ako sa isang property management and investment company sa San Fernando Valley. And then, in 2005, lumipat ako sa isang ganun din na company. Ang trabaho ko, acquisitions. Ako yung taga-kuha. Wala ka pang license nito? May license wala pa akong license nung 2001 to 2010. Pero ako yung ginawang taga-hanap tsaka taga-kuha ng mga apartment building, taga-analyze nung mga kung kikita ba yun o hindi. Tinrain naman ako nung mga may-ari. When did you come to the States ba? 2000, mga gano'n. 2000. Year 2000. Naging teacher muna ako 1 year sa Chicago. And then, after that, yung ex ko nandito, sinundan ko siya. So, nandun tumira kami sa Los Feliz. Tapos? And then, nirecruit niya ako dun sa company na yon. And then, na-hire naman ako on the spot. Kasi, IT ako nun. Tapos, tinanong ko siya, gusto ko tumira dyan. Ayoko dito sa Chicago kasi nagsusnow dito lagi and ayoko ng snow. So, bakit ka nagpunta ng Amerika? Maganda yung storya guys ni Charles. Kaya hinihimay-himay ko lang talaga eh. So bakit ka napunta ng States to begin with? Well, just kasi nag-Saudi Arabia ako ng 2 years then. Of course,
compared sa sweldo sa Pilipinas of an IT professional. Sa Saudi Arabia, yung job offer ko doon is talagang lumuwa yung mata ko. Pero bakit ka nag-States after Saudi? Kasi okay na yung Saudi. Actually, okay naman yung Saudi but hindi siya pang permanent na immigration. Kasi okay naman doon, maganda yung pera, maganda yung lives. Pero yun nga, hindi katulad nito, hindi pwede maging citizen. So, tsaka yung nakikita ko doon yung mga masyadong nagtatagal doon sa Saudi. After a while, pag tinanggal sila sa trabaho doon, pagbalik nila sa Pilipinas, back to zero sila. Ooh. So, kasi 2 years ako doon so marami akong nakita doon na yung mga engineer, kasi yun ang work ko doon, computer engineer. So, yung mga kasamahan ko sa trabaho, padala ng pera sa pamilya nila. Minsan inaabuso sila yung mga ibang relatives doon hindi na nagwo-work, tapos sila na lang nagpapadala. Hey there! If you've ever thought of sending money to your loved one in the Philippines but figured out it was so complicated, let me introduce you to Sendwave. I've been using Sendwave for over a year now, and let me tell you that sending money to the Philippines has never been easier. If you or people you know live in the United States, Canada, some parts of Europe like the UK, France, Italy, Germany, Spain, Belgium, and even Ireland, you're in luck because you can send money fee-free to your loved ones in the Philippines. The process is super fast and easy. Of course, you'll need your smartphone and you'll need to download the Sendwave app to your smartphone. Setting up and registering for the first time is also a breeze. It's very, very self-explanatory. I'll post a link in the description on the step-by-step method of setting up your account. But then again, once you're all set, you can send money to your loved ones in the Philippines and they'll receive it within minutes. And mind you, this goes to the recipient's GCash, bank account, or cash collect in the Philippines. And because you're from the Paco's Place community, and if this is your first time sending money to the Philippines, when you register, don't forget to put promo code PACO24. Again, that's PACO24. So that when you send to your loved one or your friends in the Philippines for the first time, you get a $20 credit toward your first transfer. So what are you waiting for? Click on the Sendwave link in the description for more info and start sending love to your loved ones in the Philippines. For here, for there, for home. Sendwave. Now back to the program. Tapos sila na lang nagpapadala. Tapos inuubos lang nila. So wala silang naipon. Tapos ako naman ang ginawa ko, inaisip ko, kasi may nakita na ako doon ng mga, yung pag tinanggal na sila ng company, kasi may mga, may mga, yung tawag doon Saudization na yung mga locals kailangan ng locals ang hinalagay. So pag uwi nila doon sa Pilipinas, after a few years, wala na silang savings. Back to zero back talaga. to zero sila. So sabi ko, ayoko maging ganun. So ang gagawin ko, How old were you nung time na to? 22 yata, 23. Okay, so bata. So ganun. So mabubuking yung edad ko. So anyway, so so ang ginawa ko, nag-ipon talaga ako. Kasi doon yung meron akong sweldo, tapos merong housing allowance, merong food allowance. So bayad lahat Maganda yun. talaga. Tsaka yung 30-day paid vacation, paid yung 1 month, tsaka paid yung ticket back and forth. Oh my God. So ang ginagawa ko, yung housing allowance ko, nag-share kami nung isang Pinoy doon sa isang flat para mapaket ko yung kalahati ng housing allowance ko. Ganun din sa food allowance, di ba? Bibigyan ka ng food allowance, let's say mga $300. Ang gagastusin ko lang talaga, $150, $100. Bibili lang ako ng mga tuyo, mga ganun. Very, matipid ako. So, nakaipon ako ng medyo malaki-laking pera doon sa Saudi. And then, during the time na sa gabi, nag-a-apply ako sa US. Kasi yung Y2K. Yes! Diba? Hiring ng mga IT Oh my dito. God, oh. So, padala ng resume siguro every single day, mga 5 to 10 resumes. Hanggang natanggap ako ng isang school sa Chicago. Sa Chicago. Yun, natanggap ako doon. And then, H1B. nagturo ako doon ng mga 1 year. And then, pero sa Chicago kasi, ang lamig. At saka malungkot pag winter. Malungkot pagka winter. Tsaka, wala akong mga kakilala doon. Yes. Wala akong mga kaibigan. Eh ngayon yung ex ko, yung
si ano. Oho. And, pero nung time na yon, ex mo siya nun. hindi, girlfriend ko pa siya. Girlfriend ko Okay, siya. So mahirap yung long distance relationship, 'di ba? So sabi ko, ayoko na ng long distance, tsaka ayoko dito. Merong bang trabaho diyan sa LA na alam ka Right. na IT? Sabi niya, dito sa Sherman Oaks yung company namin, hiring Yes. kami ng anong hiring ng ano? Sabi niya, investment analyst. Sabi ko, ayoko ng Parang ang ganyan. layo sa IT. Oo, sabi ko, gusto ko yung computer programmer, wala bang ganon? Tapos sabi, hindi, maraming spreadsheet doon, maraming database na kailangan mong i-program. So, it will be perfect for you. So, lumipad ako ngayon, papunta doon dito sa LA, na-interview naman ako nung boss niya. And, Jewish. oh yeah. Paano mo nalaman? Di ba ganun? Yun yung pattern eh, di ba? Yeah. Kasi marami siyang property, Yes, mga 50 properties. Pero wala siyang time na yung mag-analyze ng yung mga metrics. Tinuruan niya ako mag-calculate ng mga gross rent multiplier, cap rate, internal rate of return, yung mga ganun, DCR. So, pinrogram ko yung spreadsheet para mas madali kong makalculate yun na. Shoot, ang galing. And then, natuwa naman siya and naging parang right hand man niya ako. Tinutulungan ko siyang tumawag dun sa mga property owner kung gusto nilang ibenta yung property. And then nakakakuha naman kami ng mga below market price na property. So you yun ang did naging that trabaho ko for 10 years. For 10 years. And during the last, yung half of those 10 years, ginawa rin akong leasing director. So ako yung taga-hire ng mga ahente para mag-lease. No? So doon na nagsimula yung interest ko sa sales. Kasi noon talaga wala akong balak sa sales. Gusto ko computer lang kasi, ayoko makipag-deal sa tao. Pero Una-una, malaki kinikita ng IT. Pero hindi mo na-realize na uncapped pala ang sales. Yeah. Oo. Yeah. So doon ako nag-transition to real estate. Hanggang 2010 nag-decide ako na gusto ko nang magsarili. So kumuha ako ng license noong 2010. Okay, kumuha ka ng license, gusto mo magsarili. Magsarili means, boss, wag mo na ako sweldohan. Yeah, self-employed, Nakakatakot sa umpisa. So, Gaano katagal yung umpisa? Kasi may mga taong takot lumundag because hindi nila alam gaano katagal yung alam mo yung process pag lumundag ka, parang hindi mo alam kung kailan ka tatama sa sahig. sa sahig. So, nung nagtatrabaho ko sa kanila, meron akong libreng tirahan. Kasi part yun ng benefits. Meron akong sweldo buwan-buwan. Parang Saudi lang. No? Tsaka may commission ako dun sa mga agent na hinar ko. Yes. Every time meron sila, may cut din ako. Pero iniwan ko lahat yun. Kasi sabi ko, baka mas malaki naman kikitain. Kasi nag-risk talaga ako. Pero nakakatakot the first few months kasi. Were you married na this time? Okay. Yeah. So, ano yung conversation mo with your wife? Actually, siya yung nag-encourage sa akin eh. So, importante talaga to have someone beside you na mag-encourage. Yeah, kasi maganda naman ang trabaho niya. Programmer din siya sa Kaiser. Okay. So, Kaiser, there you go, guys. So, parang si Mike. Kaiser. Yeah, Kaiser din, yeah. So, sabi niya, sige, i-try mo. So ang buti naman marami akong kilalang nung nandun ako sa industry na yun for 10 years, marami akong nakilalang mga ibang real estate investor. So sila yung mga naging una kong kliyente. Hanggang sa nakapag-breakthrough ako. And then after that, tuloy-tuloy na. And then, yeah, we're here. When you went on your own, ano yung mindset na kinailangan mong i-recalibrate inside you to keep pushing forward? Actually, nung mag-isa And kaya ako tinatanong to because yung mga nakikinig sa atin na takot lumundag. Yeah, nakakatakot talaga. You have to face the fear. Hindi pwedeng hindi ka matakot kasi yung takot ko noon ang nagbigay ng hyper awareness sa utak ko na talagang magpursige at magtatawag at kumuha ng client kasi ayokong, syempre pride natin, we have to be the provider. Ayokong yung misis ko yung nagbibigay ng pera sa akin. It should be the other way around, di ba? So yun ang so noon talagang gising na gising ako. Hindi na kailangan ng kape. Yung takot na lang na yung pera na unti-unting nawawala sa bank account, dapat ma-replenish mo yon and more. Right. So and just I took the leap of faith and then I faced the fear, I endured it,
Kasi naman ang courage is not the absence of fear, kundi yung may fear ka pa din, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Yes. You keep moving despite it. Now, Oo. from when did you when you felt na medyo nararamdaman ko na yung lupa, when you did that, dito tayo as human beings, dito tayo natitempt na biglang mag-slow down di ba? How did you fight the temptation to slow down? To slow down, actually, Or did you slow down? may mga times na nangyayari, pero ang nangyari, tuwing magso-slow down ako, nagkakaroon ng problema. And yun ang dun ulit ako sa hyper awareness mode na kailangan ma-solve ko yung problema. So I force myself to work hard kasi may problemang dumating. Dapat hindi na to maulit, or dapat gumawa ako ng sistema na hindi na mangyayari ito at magiging smooth na in the future. Kasi yung sting nung problemang yon parang umuulit sa utak mo So ayaw mo na maramdaman Ayaw ulit mo yun. nang maramdaman ulit yun. So talagang pag-aware ka na may mangyayaring ganon, pagka nag-slow down ka, parang ayaw mo na mag-slow down. Eventually, you decided to acquire properties yourself, di ba? Yeah. So real estate investor ka na rin. Yeah, awa ng Diyos. Unang, parang parang hindi ako makapaniwala. No, pareho na pala kami ni Trump. Oh. Di ba? Anong fee? Kasi nung pipirmahan ko yung list ng una kong tenant, First tenant. muntik ko nang pirmahan yung tenant portion kasi sanay akong pumirma ng tenant ako. Sabi ko, hindi na pala ako tenant, landlord na pala. Doon ako sa kabila pipirma. So, okay naman. Sinasabi mo ba sa mga landlord mo na linisin nila yung kitchen nila or yung bathroom nila? Yeah, pagka sinasabi ko naman yung mga kliyente ko na landlord din, bago nila parentahan, dapat pagpasok ng prospective tenant parang, I wanna live here. Kasi may mga iba na, pag magulo, miski yung for sale na bahay, Yeah. pag naglist ako ng bahay, pinapalinis ko muna. Meron ako, I pay for it out of pocket. Tapos ipapakita ko sa seller yung malinis na bahay, malinis na malinis. Sasabihin ko, okay, every time we have a visitor, make it look like this. So yun. Okay. May mga iba yung mga sumusunod, nabebenta yung bahay in 2 weeks, 'di ba? Pero yung mga hindi sumusunod, yung pagdating ng mga kliyente, prospects, yeah. magulo yung bahay, hindi nila ginagawang ganon, umaabot ng So ano yun? Staging? Parang staging, ini-stage ko yung bahay na ganon na, and then I really tell them na i-maintain nila yung ganong look. I want to ask you, since nandito ka na rin lang, people who pakausapin natin yung mga tao sa Pilipinas. May mga idea sila. Can people from the Philippines buy property in the States? Pwede naman. Maraming bumibili from China, from many different countries. Pwede naman sila bumili rito. Merong mga nagle-lend sa kanila, like Cathay Bank. Mhm. Pwede bang Yeah, of course. Yeah, of course. Marami naman kaming kilalang ganon. Usually cash, pero pwede rin mag-loan. Okay. Pero yung 30% down or more. And they can talk to you naman They pag could ano. talk to me, and then I could connect them with a lender or yung mismo, yung property mismo kung gusto nilang bilhin ng cash gaya ng mga Chinese. Tapos may mga tao naman na ayaw bumili ng bahay because minsan mataas ang interest or minsan mababa ang interest. Break it down for me and the rest of the audience. Pag sinasabi ng realtor, the best time to buy is always now. Di ba? As soon as you are able. Yun nga. Can you explain that? Why? Yung mga iba sinasabi, wag mo antayin tumaas yung market, wag mo antayin bumaba. Yeah, mahirap kasing i-time yung market, hindi mo siya mape-predict. So, as long as hindi ka naman ipapasa ng lender na sa ganong price kung hindi mo kaya. So, as long as binigyan ka ng lender, okay, so you could buy like, 1.2 million. Ibig sabihin, capable ka. Kayo ng asawa mo or kung sino mang mga involved dun sa loan, kaya mo naman bilhin yun. Wala na mga subprime. Yeah. Yung interest rate naman kasi, they go up and down. Pwede mong ipa-refinance yun if the price goes down. If the rate goes down. The rate goes down. If the rate goes down. Is it better to buy when the rate is down or when the rate is up? It depends on the deal. Can you Kasi explain doon that to papasok us? yung skill. Okay, go. So pag yung rate is up, yung mga presyo bumababa kasi kumukonti yung buyer. But when the rate is down, you'll enjoy the interest rate pero agawan sa property, bidding war. Ako iniisip ko na nung may nakausap akong realtor, parang sabi ko, teka muna,
kung mataas ang interest rate, like to your point, mababa yung presyo, and pag nakapasok ako doon, pag bumaba ang interest rate, ang sarap ng buhay ko pag Sarap ng buhay ni-refi. mo. Pag ni-refi mo. Pag bumili naman ako ng mababa ang interest rate, tapos mataas ang presyo dahil high ang demand, wala nang ibababa yung interest rate ko. Tama ba? Yeah, tama. So dapat... Pero kahit naman mabili mo yun ng ganun, over time, yung presyo ng bahay it will go up. May mga times na bababa ng konti, pero if you hold on to it 5 to 10 years, it's most likely gonna be, a win for you. Oh, sige. When you bought your first property, how long before you bought your second property? Your first property ba is the place you live in or... Yun, ilang years din, mga 8 years, ganun. Shoot. Galing, no? So, real estate. Are you gonna stay full-time sa real estate? Is that your only business or meron pang iba? itong business ko, real estate. Yung mga iba, ang dami nilang ginagawang business. Why did you decide to just focus on one? Yun ang sabi sa akin ng mentor ko, you just have to do one thing. Kasi sa Keller Williams, yung dati kong company, meron kaming libro na The One Thing. Na mahirap yung yung magfo-focus ka sa iba-ibang business. So you have to really mas okay yung magfo-focus ka sa isa lang. Pero hindi may mga tao naman na marami silang business na okay din. I think I'll be able to do that pagka medyo angat na talaga yung real estate business ko. When you say angat na angat, Yung when you set a bar, di ba, for yourself, paano mo sineset yon? Tapos how do you strategize, and then ano yung discipline na ginagamit mo? dapat realistic siya. So for Okay. example, ngayon ang goal ko is mag-build ako ng organization ko, and then para kasi sa bago kong company sa EXP Realty, we have revenue sharing program. So I get a good percentage of the commission of Right. yung mga ni-recruit ko at yung mga ni-recruit nila. Okay. Yeah, if there are people in our office meron silang revenue share na 5,000 a month, 10, 15,000 a month. So month. ibig sabihin, hindi na nila kailangan Magtrabaho. Residual na lang. Yeah, Oo. residual kasi they have like many people in their team na mga producer. So parang MLM na. Parang ganun, yeah. So sa yung mga team members ko, nakakabenta na rin sila. So I broke the 2,000 mark. Sabi ko, pag dinoble ko pala to, pag tinriple ko yung number ng team ko, hindi ko na kailangan masyadong mag-work. Correct. Kasi pag may pumasok ng 6,000 a month sa akin, So wait, 2,000 ang wala kang ginagawa. wala. Just like, it's their effort. Tini-recruit ko sila. Siyempre, I guide them Yes. too. I train them, I support them. Pag meron silang kailangan sa akin, Right. magtatawag sila, hey Charles, are you in the computer? Could you send me comps real quick? Kasi na-meet daw sila. So ako naman, sinusupport ko sila. Tsaka pag I also conduct classes for them. Meron akong lender na nagko-conduct din ng mga strategy na, kunyari, mataas yung rate, meron kaming mga solution, yung mga 2-1 buy down, yung mga ganon. And nagka-class kami halos mga every week or every 2 weeks ng mga bagong strategy on how to sell depending on what the market conditions are. May iba-iba kaming produkto na pinupush. Katulad ngayon, medyo buyer's market, okay na rin yung mga down payment assistance program. So, Yung meron kaming ipupush kami next week na ganon. Can we talk about that para sa mga first-time home buyers? As of this taping, ngayon, Naging real estate show na to, why not? Di ba? I mean, this is your show. Di ba? This is your episode. So Ang ano ko lang kasi, ang real estate situation ng isang tao it's very individualized yung solution. Like hindi ko pwedeng sabihin na it's a good time to buy for everybody kasi may mga tao diyan na hindi good time to buy for their situation. right. Ganun din yung good time to sell. So pag sa real estate, mahirap magsabi ng mga blanket statements kasi it's a Ang galing. before we say things like ang lagi namin sagot, it depends, di ba? It depends. It depends. Is it a good time to buy? It depends. Dapat yung taong kasi pag sinabi kong it's a good time to buy, baka lahat ng tao pati yung mga hindi naman dapat bumili, pilitin nilang may nangyari akong case na ganyan, yung isang realtor pinilit niya Oh my God. may isang family. Really? Okay, yeah. So sa ano to sa
isa sa mga circle namin. ng Okay. Wife. So, nilapitan ako nung family na yon. Sabi, gusto nilang bumili ng bahay doon sa preserve, doon sa tinitirhan namin. So, shinap ko sila sa iba-ibang lender. Pero kasi nga, wala silang work history, wala silang, income on paper. Hindi sila kinwalify ng mga lender ko. Maya-maya napansin ko, nagyayabang sila. Wala pala yung si Charles. Yung isang lender, nakuha kami ng loan. Sabi ko, okay, good. Ang galing naman ng lender na yon. And then, wala pang 1 year. Nag-default. Kasi ang lender pala na yon, ang realtor na yon, kinuha sila ng hard money loan with 8.5% interest rate. So, ang Ouch! monthly payment nila is 5,500 a month. Hindi nila na-sustain. So, ngayon, minamadali nilang ibenta yung bahay. Hindi na sila pumunta doon sa realtor na yon, sa akin na. So ikaw din ang sumalba. Ako yung sumalba kasi pero ang ano pa noon yung presyo ng bahay na binili nila is overpriced. Hindi yata in-appraise nung Yeah. ngayon. Kasi hard money naman eh. Yeah, so I'm just hindi ko sasabihin yung exact numbers kasi baka malaman kung sino yun eh. So let's say 800 yung bahay, nabenta na lang ng mga 720, mga ganun. Upside down pa. Upside down sila. Pero meron kasi malaki yung down payment nila eh, halos 180. So wala na yon. Wala na yon. Merong yung bahay nag-grow ng konting value. So may maiuwi silang mga 9,000. Pero in the overall picture, 180 yung dinown mo. So 9,000 na lang ang bumalik sa'yo. Ang nabawi mo. Pero unsustainable na yung situation. Tapos dahil doon naghiwalay sila. So hindi na rin nila makip yung bahay even if they wanted them. May mga nag-suggest nga, magstay na lang kayo dyan, hayaan yung ma-foreclose. Meron ba kayong free stay ng halos 1 taon? Right. Pero, ayaw nilang masira credit nila, tsaka hindi na nila gustong tumira doon. So, yung bahay, they have to get rid of it. Pero, hindi talaga magko-comp yung bahay sa Kasi may model match yung bahay na yun. When you say model match, what does that mean? Same square footage, same number of bedrooms, same architecture. Parang comparisons. Kasi yung builder, ang model match yun na mababa. Na pag in-appraise ganun lang. Ang sakit nun. Masakit yun. Yeah. So, yun din ang naging hasty tong couple na to. Yeah. So, yun ang nangyari. Yun ang nangyari. So, hindi na, yes, yung realtor din ng it's, nung sinabi namin sa kanila, it's not yet a good time to buy for you, hindi sila naniwala. So, they found another realtor now na unscrupulous. Sabi pa ng realtor na yun, don't worry about the 8.5% interest rate kasi marirefinance nyo naman to in 2 years. Wala ngang, in 6 months, sabi niya in 6 months. If knowing fully well or maybe forgetting na wala silang work history na, so in the 6 months, mayroon lang silang work history ng 6 months. Or wala pa, so, oo nga, no? So yes. Paano mo marirefi yan kung wala kang work history? So, ang history mo lang ng payment is yung pagbayad lang ng bahay ng 6 months. Oo. So, yun nga, nung naghiwalay sila, hindi na Yeah. Listening to, okay, like ikaw, pag nagbibigay ka ng advice about this sa mga kaibigan mo or sa mga kliyente mo, nakaka-frustrate ba pag hindi sila nakikinig sa'yo? Oh, yeah. May mga iba sabihin ko, pinakamabilis na way na mabenta yung bahay mo is gawin nating madali yung access. Like, pag may tumawag na realtor today, dapat today or tomorrow, maipasok niyo yung kliyente niya dyan. Pero may mga iba na, yung access mahirap. So, nagtatagal sa market. Pero yung ibang sumusunod na, kunyari tumawag ka sa akin ng 2 o'clock, I wanna see yung bahay dyan sa Driftstone. Tignan natin ng 5 o'clock. Ganun ang gusto ng mga, kasi yung mga tao, yung excitement, emotional yung yan excitement nila, eh. dapat pag dalhin mo sila doon, nandun pa rin. Pag sinabi mong, hindi pwede ngayon sa Sunday na lang daw, sabi ng owner. Pagdating ng Sunday, marami ng email na pumunta sa'yo na yung mga ibang bahay na mas magaganda o mas mura. So, nawawala yung excitement tsaka yung sale. Is it
is it tempting? May mga ibang realtor na pushy. May mga ibang realtor na because they need to make a sale, pipilitin kang pumasok sa bahay tulad ng kwento mo Yeah, sa... yeah. Yun ang mga hindi mo dapat i-deal kasi yung mga pinupush ka. Anytime na may mararamdaman kang hindi mo dapat gawin tapos parang pinipilit kang gawin or binubuyo ka, ibig sabihin nun siguro yun lang ang deal nila. Na pag hindi nila na-push yung deal na yun, kahit na maging kawawa ka later on, hindi sila kakain. Hindi kasi ako, I have multiple deals going on na pagtingin ko yung isang mapapahamak lang yung tao pag pinilit na pinagpilitan, di ba? Sasabihin ko sa kanya, I think hindi ito good deal. We move on sa ibang bahay kasi marami masyadong sira to, may mold and all that. I think i-cancel na lang natin. Mag-move on na lang tayo. Magtingin na lang ulit tayo sa Sunday ng mga ibang bahay. Oh, ganun. Pero pagka yung ibang agent, yun lang ang deal nila na pag hindi nila na close yun, hindi sila kakain. Right. Kahit mapahamak yung tao, Wala silang pakialam. kahit mamold yung pamilya, wala silang pakialam. Po, close na rin na yun. Cash yung cheque. Hugas kamay. Takbo. Okay. Now, SoCal Pinoy's real estate, it's all networking. Sinabi mo kanina, may nag-mentor sa'yo. Are you going to use your Facebook platform to mentor other people or have you done it already? I'm mentoring yung mga team ko na sumali. Kasi actually mentoring them is already taking a lot of time. Okay. Kasi para silang mga Ito yung pang-residual mo na. yung pang-residual. Mababait sila. Meron isa akong firefighter, may isang active duty Air Force, merong isang housewife, meron actually dalawang housewife. Ayan. And you're pushing May them into isang real estate. investor din. And nandun na sila sa sa organization ko, sa EXP Realty. And then mga realtor na sila. And then I'm just mentoring them on how to get customers, on how to close deals, Right. yung mga tamang dapat sabihin, tsaka tamang ethics na rin na talagang tutulungan mo yung public na Kasi kaya nga nila-license ang realtor, it's a very precarious na position. Yes. Kasi a bad realtor is a danger. Katulad nun yung nangyari. gumawa nun. Yeah. Ang ginawa niya sa pamilyang yun is pinahamak niya ng gusto. That's very true. Yeah. Another thing, no? Let's shift ulit tayo sa SoCal Pinoy's because ang mundo natin nag-cross when you helped us with that event that we had last year. Yeah. Ang laking tulong nun. Thank you. Yan ang gusto kong naririnig. Kahit na. Sobrang laking tulong nun. Just the exposure of doing events. What's the goal of SoCal Pinoy's with regard to entertainment? Because very tempting yun di ba? It's a platform na pwede kayong mag-live nga doon. Pwede kayong you have every single person in there could do a live video, could post anything. Pag may event kayo, i-announce nyo lang doon. O kaya minsan pala, pwede pala mag-live ang Pacos Place doon, no? Pwedeng. Pwedeng live stream, Pwedeng no? live stream. Oh my God. Michael Abad, I think that's an idea that Diba, Michael? that we should do. Okay. So, hindi ba magpo-produce ng festival ang SoCal Pinoy's? Naisip namin yan before. Maybe, pero sa ngayon, we just want to provide the platform, and people will provide. Kasi it's a lot of work. Right. Na mag-conduct ng festival on our own. Pero napag-isipan na rin yun before. Because ako kasi, I have this real estate business na super busy. So, for me, the group is a hobby to me. Parang mas gusto ko siyang hobby kesa yung talagang business. Kasi, baka mawala yung focus ko sa real estate. So focus, no? You mentioned the mentor. How important is it to find the mentor? Oh, it's important because yung knowledge na makukuha mo sa mentor na yon is worth gold. Worth his weight in gold. Kumbaga yung mga taon na pinag-aralan niya. Tsaka yung mga mali niya. I wish nga meron din akong mga mentor na more. Pero yun nga, nagkaroon ako ng mga mentor nung bago ko. Yung isa si... Sige, pwede mo banggitin na.
She rest in peace, Tita Ampi. Amparo Chongco Yu was my first real estate mentor, broker ng Best Choice Realty. Thank you, Tita Ampi, for Thank all you, I Tita learned. Ampi. She taught me how to be tough and how to When you minsan say tough, what do you mean by tough? by enduring. Kasi marami kang Rejection? maraming rejection, maraming mga adverse situations sa real estate, and you have to keep your head up, keep moving forward, and dapat tibayan mo yung Sa buhay, mura mo. maraming adverse situations. Yeah, not just in real diba? estate, yeah. How do you deal with that? Ikaw? Like, Breathe. talaga? Yeah, because if I could control my breathing, I could control the situation. Nakakalma ako pagka I practice my breathing. Ano lang, parang 10 deep breaths, and then, kasi tumatakbo yung isip ko ng relaxed ako, and I could think of a better way to deal with the things. Kasi noon minsan, pag uminit ang ulo ko, tapos ginawa ko yung the first thing that comes to my mind, it doesn't end well. That's called the bulilyaso, di ba? Bulilyaso na, Pero oo. pagka nagre-relax muna ako, pag I take a step back and think, mas okay yung solusyon. Yeah. Sa mundo mo, Mhm. sa dati nung nasa sales ako, accounting ang kalaban namin dyan eh. Mhm. Kasi minsan, pag nasa sales ka, gusto mo lang game para ma-close mo yung account. Yeah. Yung accounting department naman, tawag ng tawag sa amin na sobra-sobra na, hindi approve yung gastos namin na ganito, and Right. nakaka-frustrate. Sa mundo mo, realtor and lender, they either work together or kasi game na game ka pag, like what you said a while ago, Yeah. pag binaril ng lender yan, all of a sudden parang Pero that's okay with me. Kasi Okay. ibig sabihin, hindi talaga sila qualified. Hindi namin pwedeng pilitin yon. Kasi para rin sa kanila yon. Ang gagawin namin, bibigyan namin sila ng plan. Na kung if you wanna go from point A to point B, ito yung mga kailangan yung bayaran sa debt ninyo para tumaas yung credit nyo. And then, and based on your budget, wag muna kayong bibili sa Beverly Hills. Doon muna kayo sa, sa LA, sa Van Nuys muna. Kasi yung may mga iba talagang, I would not live anywhere less than, Irvine. Pero yung income nila does not qualify for that type of area. Yeah, so ina-advise namin sa kanila, based on your budget, siguro simulan nyo muna dito sa Buena Park, and then pag yung property value lumaki na, kunyari bumili kayo ng 800,000, in few years naging mga 1.1 million na yan, ibenta nyo, and then pwede na kayong bumili sa Irvine. Yung gano'n, ginasabihan namin ng gano'n. yung mga yung mga stated income, yan. May uso pa ba yan ngayon? Ngayon, hindi naman ako gumagawa nun. Like, kailangan meron kang, like, di ba may mga taong may mga taong may business lang, walang day Pwede job. silang mag bank statement loan, 10% down. Ang ginagawa, hindi na kailangan ng tax return. Yung ina-average, ina-add up lang yung mga deposit the last 24 months, tapos average 2 years. yung 2 Okay, years. okay. Yun yung income nila. So, all of these na pinag-uusapan natin, if they want to know this extensively, they can reach out to you. Yeah, Right. one-on-one with me and my lender. Yeah. And Which is then, good, no? Yeah, yun ang bibigyan naman namin ng time kasi ini-schedule namin, and then we block out 1 hour. Pwede sila magtanong ng kahit ano. So, Yeah. let's talk about education. Continuing education yung binanggit mo kanina among you and your team. Yeah. Lagi kayo may continuing education, and like what you said right now, block off one-on-one with a potential client, ina-educate mo rin sila. Mm-mm. So apparently, ang message na nakukuha ko, being educated about buying real estate is really the key. Mhm. Di ba? Tama ba? Yeah. How important is it to really discipline yourself, not to get too complacent na, alam ko na yan. Yeah. Well, I nag-work ako sa Saudi ng 2 years, 'di ba? In Arabia there is a saying, to stay ignorant, you have to say you know it, or you know everything. Yeah. Narinig mo yun, Jake? Yeah. Mhm. Yeah, so yes, yun din ang sinasabi ko sa anak ko kasi minsan nasasabi, I know already. Tapos sinasabi ko lang yung Arabic saying na yun. To stay ignorant. Yeah, just say you know it already, or you know everything. Parang ganun eh. Hindi ko alam yung exact saying.
Pero Sige, close to sabi that. mo yung Arabic. Hindi Okay. ko na rin maalam. So now, okay, ito lang ang gusto kong ibalot. You're building a team here sa real estate. Yeah. You have a group that has a life of its own. Yeah. Where do you see yourself focusing more in the next 5 years? Sa real estate o dito sa hobby mo na Socal Pinoys? Sa real estate. Between the two, sa real estate. Tapos yung Socal Pinoys, hindi ko naman pinapabayaan yan. Kasi during my spare time, syempre priority ko is family and then real estate and then yun nga yung group. So it's in the order of priority, meaning I still take care of it. Yung mga tao hindi nila nare-realize na the kind of work involved in running that group. Kung maglalagin ka sa admin control panel namin, you will see thousands of posts and we delete hundreds of them. Marami kaming tinatanggal na post. So yung mga natitira dyang post, yun na yung maximum tolerance level allowed. Kasi ayaw naman namin burahin lahat. Pag hindi naman pornographic, hindi naman violent, parang katuwaan lang. Right. Parang we give the people the right to express So themselves. hindi bot ang nagko-curate nun. Tao ang Tao talaga. So we delete a lot of comments, a lot of posts, and we also, message with people back and forth, yung mga may complaint, cyberbullying. Yung mga ganon. We actually block a lot of people. Every day, merong hundreds of people trying to join. Alam naman namin yung mga pattern ng mga scammers, kung saan sila galing. So, dinidelete namin sila doon sa queue nung yung membership applications. Grabe, no? It's a lot of work. Tapos yun nga yung content, yun din dapat minsan nagko-contribute din kami ng content, like saan ba pwedeng makabili ng binagoongan dito. Yeah, yung mga ganun, yeah. nakikita mo siguro yung mga iba kong pinopost. Yeah. And, yeah. So kanina minention mo priorities. Dito sa Socal Pinoys, you have no problem rejecting people na hindi akma sa tenets ng Socal Tsaka Pinoys. yung high risk of spamming. Yeah. High risk na spamming. You don't mind rejecting them. At the same time, you mentioned priorities sa buhay mo. How do you say no to people? In general? In general, I just say no to them. You don't have a problem saying no? No. Oh, you just said it. Kasi pagka yeah, you have to learn to say, no to them. Pero minsan naman Yung doon ako nahihirapan iniisip ko rin yung No. yung reason na reasonable ba yung ina-ask nila o hindi. Kasi kunyari, yung isang homeowner gustong magstay ng libre, wala naman sa kontrata, gusto niya magstay ng 2 weeks free. Bigla na lang 1 week before escrow, i-bring up sa amin. So of course, it's an emphatic no. Right. Parang there's no other answer. No. So if there's no other answer, you don't have a problem You don't saying have a problem no? saying no kasi you have all the justifications in your mind that would catapult the no out of your mouth. So yun na yun. Eh, yung anak mo pag may hiningi sa'yo, paano ka? Pagka justified naman, okay naman yun. Pero pagka hihingi siya ng something na, kunyari, hihingi siya ng pera pambili ng bagong computer game, sabihin ko no, kasi marami ka na nun. And you spend already the maximum time playing it. Wala ka ng time laruin yung bagong yun. Pero pag hihingi siya ng bagong MMA gloves, nasira yung gloves niya, of course, kukuha ko naman siya. Because it magbe-benefit naman sa It's a kanya. positive activity na Yes. for his health, for his strength, ganun. Kasi ang video games, hobby niya yan. I let him do it, pero a limited time kasi yung mata masisira, yung concentration, and yung, Are you a strict dad? No, I'm not. Lang ako, I'm reasonable. Kasi yung anak ko, I want him to follow me, not because he's afraid, but because he's convinced. Sarap sabihin. No? What keeps you, ito last question, tapos ilandin na natin to. What keeps you grounded and humble? Experiences. Yung, I don't know, you may experience mo na you're not God, you're not invincible, you're not, there are many things you don't know or you can't do na kailangan mo ng tulong ng iba or kailangan mo ng knowledge ng iba. Yeah. So, ganun lang. Just knowing yourself
Yeah, di ba ang isa sa paborito kong libro is The Art of War. Mm-mm. So yun, know yourself. Yun yung isa niyang lesson na lagi yung sinasabi. Do you know yourself? I don't know, but I try to. Ladies and gentlemen, Charles Chongoro. Thank you. We will leave information ni Charles sa description. Kaya if you wanna go one-on-one with him, schedule an appointment, give him a call. Thank you, boss.